Kabanata 1366. Bigla, kasabay ng isang nakakabinging kalabog, nang inig ng husto ang katawan ni Prinsipe Yao. Aa. Ang nakakapangilabot na sigaw ay sapat na upang manginig ang puso ng isang tao. Masasabing masyadong malupit si Zephyr. Sa paningin ng lahat, ang binatang ito ay malinaw na isang demonyo, mas nakakatakot pa kaysa sa isang demonyo. Zephyr, lalabanan kita hanggang kamatayan. Umuungal din ng malakas ang bibig ni Emperador Tianyao. Sino mang ang anak na sinaktan ng isang tao sa harap niya ay mababaliw, lalo na ang emperador. Hindi lamang ito isang sampal sa mukha, kundi isa ring matinding pagpapahirap. Kasambahay lang. Bitek. Muli niyang pinadyak ang paa. Kasambahay lang. Ang sariwang dugo ay lumipad kung saan-saan. Mga puting buto. Sa sandaling ito, si Zephyr ay parang isang magkakatay na ang palad ay nababalot ng dugo. Malakas niyang tinapakan ang lupa at dinurog ang isang buto ng katawan ni Prinsipe Yao sa bawat hakbang. Hindi lang iyon, kundi ang lakas ng bawat hakbang ay hindi sapat upang patayin si Prinsipe Yao. Pagpapahirap. Ito ay malinaw na pagpapahirap. Sandaling natakot, hindi lamang ang mga tao sa mga guho ng palasyo ng imperyo, kundi pati na rin ang mga mamamayan ng dinastiyang Tianyao na huminto sa labas ng palasyo. Sa harap nila, sa tuwing nahuhulog ang mga puting buto sa lupa at bumubulwak ang dugo, nanginginig ang kanilang mga puso. Baliw. Ang butcher. Uhaw sa dugo. Nagsimulang mag-isip ang lahat sa ganitong paraan. Bang! Isa na namang malakas na sipa ang damapo sa dibdib ni Prinsipe Yao. Sa sandaling ito, mayroon ng duguan at maruruming kalat, at maging ang mga buto ay makikita na. Patuloy na sumabog ang tunay na enerhiya ni Prinsipe Yao, ngunit agad itong nadurog sa ilalim ng yabag ni Zephyr. Hindi lang iyon, hindi rin siya makagalaw. Sa kabaligtaran, sa ilalim ng pagpapakain at pagbawi ng tunay na enerhiya, ang kanyang buhay ay hindi maaaring maglaho sa maikling panahon. Isang katulong. Sa paningin mo, isa lamang siyang katulong. Pero sa paningin ko, iyon ang mahalaga sa akin. Prinsipe Yao, hindi mo dapat ginawa iyon. Hindi mo dapat siya sinaktan. Isang malamig na boses, parang isang matalas na yelo, ang walang awang na ipadala sa puso ng lahat. Kaya, pumunta ka sa impyerno. Habang bahagyang gumalaw ang kanyang katawan, muling humakbang pababa si Zephyr. Zephyr, hindi mo kaya. Pagsisisihan mo kung maglalakas loob kang gawin ito. Tila may naramdaman si Emperador Tianyao at muling umungol kay Zephyr. Sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay naging isang sumpa na may walang hanggang lamig at hanggaring pumatay. Boom! Gayunpaman, hindi pinansin ni Zephyr ang emperador. Isang tunay na enerhiya ang dumaloy kay Zephyr habang siya ay marahas na sumusugod. Kasabay ng nakakagulat na tunog ng pagsabog. Ang katawan ni Prinsipe Yao ay direktang naging walang katapusang dugo sa pamamagitan ng lakas ng sipa ni Zephyr. At doon, isang ulo ang itinaas. Lumapag ito sa harap ni Emperador Tianyao, hindi masyadong malayo o masyadong malayo. Nang makita ang kanyang anak na namatay ng malungkot sa harap niya at sa ganoong paraan, agad na umungol si Emperador Tianyao. Ang boses na iyon ay parang isang walang katapusang multo habang walang awang tumatagos sa hangin. Zephyr, patay ka na. Papatayin kita. Hindi ka na makakaligtas. Ang anak ko ay isang miyembro ng Academy Initiate ng isang dakilang academy. Kapag pinatay mo siya, hindi ka pababayaan ng Grand Academy. Kabanata 1367. Ang Grand Academy. Medyo naantig ng pangalan si Zephyr. Ang akademyang ito ay naipasa sa loob ng 10,000 taon. Ang pundasyon at kapangyarihan nito ay napakalakas na maging ang The Boundless Academy ay natalo. Masasabi pang ang kayang labanan ng buong Grand Academy ang 5 akademya. Total, ang 5 akademya ay kombinasyon ng The Boundless Academy, Great Yan Sect, Heavenly Feather Sect, Heavenly Feather Sect, at Great Yan Sect. Walang kapantay ang 5 akademya. Kayang-kaya pa nga ng Grand Academy na harapin ang kapangyarihan ng 5 akademyang ito. Sapat na para isipin ang lakas at kapangyarihan sa likod nito. Maghihintay ako at titingnan ko. Nakatingin kay Emperador Tianyao, sabi ni Zephyr nang may ngiting nakangisi.
Sa kasalukuyan niyang katayuan, napakahalaga niya sa The Boundless Academy. Hindi pa tapos ang Immortal Secret Land Trial Test, at ang mga kayamanang nakuha niya ay hindi pa naibibigay. Mas nakakagulat pa ang kapangyarihang ipinakita niya. Kapag pinagsama ang mga kondisyong ito, kahit nahamanin siya ng Grand Academy, hindi ito babaliwalain ng The Boundless Academy at hahayaan silang gawin ang anumang gusto nila. Bukod pa rito, para sa kapakanan ng isang inisyado ng akademya, hindi kailanman lalabanan ng Grand Academy ang The Boundless Academy. Total, ang The Boundless Academy ay miyembro ng 5 dakilang akademya. Hindi naman ganoon katanga ang mataas na antas ng Grand Academy. Zephyr. Sinusumpa kita. Kasabay ng paglutang ni Zephyr, siya at ang Nine Netherbird ay naglaho. Gayunpaman, hindi niya napansin na pagkaalis niya, isang pares ng mga mata ang nakatitig sa kanya, na may bakas ng pagkagulat. Nang mawala si Zephyr, ang may-ari ng mga matang iyon ay mabilis na nawala sa gitna ng karamihan. Ang dinastiyang Tianyao ay isang sinaunang imperyo. Ang palasyo ng imperyo ay nawasak ng kapangyarihan ng isang tao, at si Prinsipe Yao ay natapakan hanggang mamatay sa harap ni Emperador Tianyao. Malamang hindi magtatagal at kakalat na ang balita sa lahat ng direksyon. Emperor. Lahat ng matataas na opisyal at mga general ng dinastiyang Tianyao ay lumingon sa emperador. Yaoer, tiyak na ipaghihiganti kita. Doon, tahimik na nakahiga sa lupa ang ulo ni Prinsipe Yao. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nabalot ng sakit, at ang kanyang mga mata ay puno ng walang katapusang hinanakit. May isip ng isa kung gaano kagulat ang pagpapahirap na kanyang dinanas bago siya namatay. Emperador, si Zephyr ay isang disipulo ng The Boundless Academy, at sinasabing ang pagkakakilanlan ni Zephyr ay hindi simple. Hindi pa katagalan, lumahok lang siya sa Royal Battle, at ang kanyang katayuan ngayon ay maihahambing na sa isang initiate ng Academy. May isang taong halatang maraming alam tungkol kay Zephyr at dali-daling nagsabi. The Boundless Academy. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Emperador Tianyao nang marinig niya ang pangalang ito. Alam ng pinakasinaunang imperyo ang tungkol sa makapangyarihang The Academies. Ang Boundless Academy ay isa sa 5 dakilang akademya. Dahil sa katayuan ni Yaoer, isa lamang siyang Academy Initiate. Kahit na makialam ang Grand Academy, pag-uusapan lamang nila ito sa The Boundless Academy na iyon at hindi sila madaling magiging magkaaway. Gayunpaman, hahayaan kong mamatay ang Zephyr na iyon at hayaang mailibing kasama ni Yaoer ang kanyang pamilya at lahat ng tungkol sa kanya. Nang marating niya ang puntong ito, ang mukha ni Emperador Tianyao ay baluktot na. Kahit na kailangan kong gamitin ang mahalagang kayamanang iyon, makukumbansi ko pa rin ang Grand Academy. Ang mga mata niya ay puno ng matinding puot. Kabanata 1368. Dumagundong. Sumayaw ng ligaw ang ahas ng kidlat. Ang gininto ang kidlat ay parang maraming espada ng gintong ahas sa kalangitan habang gumagapang ang mga ito at marahas na hinihiwa ang mga kadena ng bakanteng espasyo. Natakpan ng maitim na ulap ang kalangitan. Sandali, sumabog ang kapangyarihan ng langit at lupa. Sa ibabaw ng maitim at madilim na ulap na ito, isang matayog na sinaunang gusali ang sumasakop sa isang lugar na daan-daang milya. Para itong isang sinaunang banal na korte, na may pagmamalaking lumulutang dito. Ang maladyos na gusaling ito na parang palasyo ay napakataas at pambihira ang laki. Hindi mabilang na banal na kariktan ang umiikot dito. Mga bundok, talon, mga mahiwagang bagay, mga kampana, multo, tekstura. Isa-isang ipinakita ang lahat ng uri ng bagay, na para bang hindi ito lugar para sa mga tao, kundi palasyo ng mga Diyos. Sa gitna ng gusali ay isang kakaiba at makapangyarihang bulwagan. Ang bulwagang ito ay sinauna at makapangyarihan. Kung roon ka nakatayo, tila ba'y nakatingin ito sa ibaba. Sa mas malapitang pagtingin, kamukha ito ng isang napakatinding mabangis na halimaw sa maalamat na ahas na may pakpak. Bumuga ng hangin si Winged Serpent, ang lason ay nagsara ng libu-libong milya, ang mga pakpak ng karne ay mabilis na gumalaw, at ang malansa na hangin. Nakakagulat ang mga alamat ng lahat ng uri ng mga ahas na may pakpak. Boom! Kasabay ng isang kidlat na sumasayaw ng mabangis, isang figure ang mabilis na dumaan sa mga patong ng maitim na ulap at sumugod patungo sa sinaunang gusali.
Kumislap ang mga sinaunang simbolo sa itaas niya. Pagpasok niya sa gusali, isang kakaibang alon ang mabilis na lumitaw, sinusubukang pigilan siya. Gayunpaman, tila inaasahan na ng figurang ito ang sitwasyong ito. Sa isang iglap, may inilabas siyang kung ano mula sa kanyang katawan. Ang bagay na ito ay kasing laki lamang ng isang palad, kasing itim ng tinta, parang itim na bakal. Gayunpaman, mayroong marka ng isang ahas na may pakpak dito. Sa sandaling lumitaw ang bagay, ang resistensya ng sinaunang gusali ay naging wala, na nagbigay daan sa kanya upang makapasok. Buzz! Napakabilis niya. Kahit na nagsimulang magulo ang kanyang aura, hindi siya tumigil sa paglipad. Rumble! Gayunpaman, nang sandaling pumasok siya sa gusali, agad na umalangaw-ngaw ang tunog ng hangin at kulog. Mabilis na gumalaw ang maraming itim na anino, parang mga demonyo, mabilis na sumugod. Punong-puno sila ng enerhiya, at tila handang umatake anumang oras. Napuno ito ng isang malakas at alertong aura. Ako ito. Isa ako sa mga katulong ng ahas sa Winged Serpent School. May mahalaga akong impormasyong iuulat sa Palace Master. Nang maramdaman niya ang matinding presyon na bumabalot sa kanya, nanginig ang kanyang katawan, at ang kanyang aura ay nagulo. Habang kumukurap-kurap ang liwanag, hindi niya napigil ang mapasigaw sa takot. Bilang isang katulong ng ahas, paano ka ng ahas na pasukin ang aking paaralan ng mga pakpak na serpent nang hindi tinatawag? Hinahanap mo ang kamatayan. Patayin mo siya. Sigaw ng isa sa kanila. Ang malamig na boses ay may taglay na malawak at walang katapusang kalupitan. Kasunod ng mga salitang ito, agad na nagbago ang kulay ng langit. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, isang sumisitsit na tunog ang walang katapusan. Parang sigaw ng ahas na malapit ng hamampes sa kabilang panig. May importante akong ire-report. Patawarin mo ako. Napakahalaga ng bagay na ito. Kung hindi dahil dito, tiyak na hindi ako maglalakas loob na pumasok sa Winged Serpent School ng madali. Dahil sa mabangis na ugali ng taong sumalakay, agad na nanginig ang mga salita ng kabilang panig. Gayunpaman, mabilis na lumabas ang kanyang boses. Isa lamang maliit na alipin ng ahas. Ano ang magagawa mo para sa akin? Patayin mo siya. Ang mga salitang iyon ay malinaw na hindi kayang magpakilos sa kabilang panig. Bigla, ang mga tao sa paligid ay sunod-sunod na sumugod patungo sa alipin ng ahas. Hindi. May balita ako tungkol sa Winged Serpent Clone. Nanginig ng husto ang katawan ng lalaki, at sa wakas ay nakapagpalabas siya ng isang malungkot na sigaw. Kabanata 1369. Phew! Sa paglitaw ng boses na ito, tuluyang naglaho ang lahat sa paligid niya. Isang malamig na boses na tila nagmumula sa kailaliman ng impyerno ang unti-unting kumalat. Klon ng may pakpak na ahas. Ang walang kapantay na sikretong kasanayan ng paaralan ng may pakpak na ahas, na matagal nang nawala. Papasukin mo siya. Sa paglitaw ng boses na ito, agad na naramdaman ng taong ito ang panghihina ng kanyang katawan. Kasunod nito, hindi napigilan ng kanyang buong pagkatao ang paghiga sa lupa. Ngayon lang, habang umaatake ang karamihan, ang isip ng lalaki ay sukdulan na napigilan, at hindi siya makagalaw. Sa sandaling ito, wala na siyang kakayahang bumangon. Ang tanging magagawa niya ay hayaan na lang nila siyang sunduin at ilayo. Di nagtagal, dinala ng grupo ng mga tao ang taong ito sa sinaunang bulwagan, na mukhang isang ahas na may pakpak. Sa harap ng sinaunang bulwagang ito, lumitaw ang isang gusaling may habang 1,000 metro. Ito ay isang estatwa ng isang ahas na may pakpak. Walang nakakaalam kung anong material ang ginamit dito. Ito ay matingkad at may pambihirang hangarin na pumatay. Malamig ang mga mata ni Winged Serpent na parang buhay. Kahit na ang lakas ng alipin ng ahas ay halos hindi pa umaabot sa agility, hindi niya maiwasang manginig. Ang kanyang katawan, na dating nanghihina, ay lalong nahirapan sa sandaling ito. Whir! Sa sumunod na sandali, naramdaman na lamang niya na gumaan ang kanyang katawan. Kasabay noon, dahan-dahan siyang napalibutan ng isang malakas na puwersa at agad na dinala palayo. Pwede ka munang umalis. Muling umalangaw-ngaw ang malamig na boses. Oo. Sumaludo ang grupo ng mga tao at agad na nawala. Sa sumunod na sandali,
nakakita siya ng isang malabong liwanag sa harap ng kanyang mga mata at lumitaw sa isang kakaibang lugar. Ito ay malinaw na ang loob ng sinaunang palasyong ito na parang may pakpak na ahas. Puno ito ng isang uri ng malamig na Hungarian pumatay, na lalong nagpabalisa sa mga tao sa pressure ng Hungarian pumatay. Sa lugar na ito, tila may mga alon ng ungol na paminsan-minsang dumarating. Ang mga ungol ay parang mga sinaunang mababangges na nilalang, makapangyarihan at uhaw sa dugo. Swoosh! Isang figure ang dahan-daang lumitaw sa malaking bulwagan. Ang kabilang grupo ay nakasuot ng isang sinaunang mahabang balabal. Ang mahabang balabal ay nasa hugis berde-itim. Isang tato ng demonyong may pakpak na ahas ang nakaukit dito. Ito ay matangkad at parang buhay na buhay. Habang naglalakad ang kabilang grupo, tila isang ahas na may pakpak ang sumasayaw ng ligaw. Ito ay nakakagulat at nakakatakot. Sa ilalim ng liwanag ng ilaw sa loob ng bulwagan, dahan-daang lumitaw ang mukha ng kabilang panig. Isa itong lalaking nasa katanghaliang gulang, na tila laging nagtatago sa dilim. Habang naglalakad siya, naglalabas siya ng napakalaking kamahalan, parang isang dyablo sa impyerno, masama at malamig. Walang ibang tao sa buong Winged Serpent School ang maaaring magkaroon ng ganitong aura sa bulwagan maliban sa Winged Serpent School Master. Sabi mo may impormasyon ka tungkol sa walang kapantay kong sikretong kasanayan sa Winged Serpent School, ang Winged Serpent Clone. Dahan-daang nagmula ang boses sa bibig ng Master of Winged Serpent School Palace. Opo, guro. May nakita akong gumanap nito kamakailan lang. Biglang iniangat ng lalaki ang kanyang ulo, inilantad ang mukha ng isang matandang lalaki, at sinabi ng may katiyakan. Humph, sa puntong ito, talagang nang ahas kang linlangan ako. Kahit nawala ang Winged Serpent Clone noon, nawala rin ito kasama ang mahalagang kahon na inukit mula sa Green Nightmare Stone. Sa loob ng kahon, mayroong lahat ng uri ng mga disenyo. Kapag ang kahon ng Green Nightmare Stone ay malakas na nabasag, ang Winged Serpent Clone ay masisira rin. Kabanata 1370. Hindi, guro, wala akong magagawa kundi itago ang kahit ano sa iyo. Malaki ang ipinagbago ng mukha ng matanda, at sumigaw siya. Pagkatapos, mabilis niyang sinabi rito ang kanyang nakita at narinig. Sa mga salita ng matanda, malinaw niyang nakita na ang mukha ng Master of Winged Serpent School ay malungkot na parang tumutulo ang tubig. Walang sino man ang makakabasag sa kahon ng Green Nightmare Stone. Ang tanging susi ay ang Sword of Winged Serpent, at ang Sword of Winged Serpent ang pinakamahalagang kayamanan ng aking Winged Serpent School, ito ay kasama ang aking anak. Maaari ba itong? Habang iniisip ito, dalawang nakakabaliw na sinag ang biglang kumislap sa kanyang mga mata. Gamit ang espada, anak ko. Boom! Sa isang iglap, isang napakalaking kamahalan ang marahas na pinakawalan mula sa Winged Serpent School. Zephyr! Ang lakas ng loob mo. Umuungol. Sa ibabaw ng kawalan, isang sinaunang multo ang umikot ng ligaw at ibinuka ang mga pakpak nito, tinatakpan ang langit at lupa. Sa sandaling ito, ang walang katapusang kapangyarihan ay pinakawalan ng sukdulan. Kasabay nito, malayo sa Winged Serpent School, isang sinaunang gusali ang lumulutang sa kalangitan. Lumulutang din ito at napakalaki, ngunit sa sandaling ito, ang gusali ay palaging nababalot ng isang sinaunang aura. Ang ganitong uri ng aura ay ang Mar-Angel na kapangyarihang nilikha ng pagsasama ng kasaysayan at kapangyarihan. Ito ay makapangyarihan at walang hanggan. Kumalat ang makulay na liwanag at umikot ang araw at buwan. Malinaw na makikita na sa kailaliman ng walang katapusang kawalan, mayroong isang ilog ng mga bituin na patuloy na dumadaloy, at pagkatapos ay bumagsak ang maraming lakas ng bituin. Ang kapangyarihan ng bituin ay isa sa pinakamatalas na puwersa. Ang isang dalisay at makapangyarihang star power ay sapat na upang punatin ang hindi mabilang na mga kadena at sirain ang lahat. Sa lugar na ito, ang kapangyarihan ng bituin ay nagtipon sa isang ilog, na napakalinaw sa sinaunang gusaling ito. Ang banal na talon ay umagos sa kalangitan at gamulong pababa. Tumilapon palabas ang mga patak ng tubig at naglabas ng 7 kulay na kariktan. Ang bawat patak ay naglalaman ng napakaraming pulmonya. Tumulo ito pababa at sumayaw sa hangin.
Sakam na sinipsip ng sinaunang hardin ng mga halaman ang numa ng langit at lupa. Ang sinaunang enerhiya rito ay natipon na sa isang nakakatakot na antas at napakakapal. Makikita pa nga ang iba't ibang banal na ilog na lumalangoy at nagtitipon sa ibabaw ng ilang sinaunang palasyo. Para mabuo ang numa sa isang ilog, may isip mo kung gaano kakapal ang numa. Tahimik at makapangyarihan ang lugar na ito. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga tao ang nakasakay sa isang sinaunang barkong pandigma at mabilis na sumusugod papunta sa kanila. Ang pinuno ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng damit na dragon, at mayroon siyang kilalang aura ng emperador sa paligid niya. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang emperador na namamahala sa dinastiyang Tianyao, si Emperador Tianyao. Habang iminumula at ipinipikit niya ang kanyang mga mata, isang masamang tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa harap niya ay isang matayog na estelerang bato. Sa ibabaw nito, ang malalaking karakter ay kumikislap ng may sinag, dala ang isang sinaunang aura. Sila ay biglang sumulpot, lumulunok at humihinga ng palabas. Sinauna, malupit, at walang kapantay. Ang mga salitang kumikislap ng may sinag ay walang iba kundi ang Grand Academy. Sa sandaling ito, umihip ang hangin. Isang bugzo ng malamig na hangin ang umihip, sumugod mula sa kalangitan, at iginulong ang mga ulap sa lahat ng direksyon. Kumislap si Ray ng may kahangahangang momentum. Ito ang Grand Academy.